Paano kung sabihin ko sa iyo na isa sa mga pinakamakapangyarihang imperyo sa buong kasaysayan ng tao, isang imperyong umaabot mula sa mga hangganan ng India hanggang sa mga dalampasigan ng Mediterranean, ay ginamit ng Diyos mismo para tuparin ang sinaunang propesiya. Isang imperyo na napakalawak na namuno sa halos kalahati ng populasyon ng mundo sa rurok nito. Isang imperyo na ang hari ay tinawag na Mesiyas, ang pinahiran hindi ng sarili niyang mga tao, kundi ng Diyos ng Israel. At ito ang hindi namamalaya ng karamihan. Ang mga pantas na lumuhod sa harap ng sanggol na si Jesus sa Bethlehem, sila ay mga saserdoteng Persyano. Ang wikang sinasalita ni Jesus araw-araw sa buong buhay niya, direktang pamana ng imperyong Persyano. Ang mismong templo kung saan nagturo at sumamba si Jesus. Itinayo itong muli dahil iniutos ito ng isang haring Persyano. Hindi ito katang-isip, hindi ito alamat. Ito ang kwento ng mga Persyano, isang bayang umangat mula sa kalimutan sa mga bundok ng Iran para maging pinakamalaking imperyo na nakita ng sinaunang mundo. At ang kanilang kwento ay malalim na nakahabi sa mga pahina ng iyong Biblia. Ngayon magsisimula tayo ng isang pambihirang paglalakbay. At bago tayo magsimula, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang iyong malalaman. Malalaman mo kung bakit tinawag ng Diyos ang isang paganong hari na Mesiyas, 150 taon bago pa man ipinanganak ang haring iyon. Maririnig mo kung paano bumagsak ang pinakadakilang lungsod sa mundo sa isang gabi lamang. Sa gitna ng isang lasingang handaan, eksakto sa hinula ng isang propetang Hebreo. Malalaman mo kung bakit isang haring Persyano ang nagpalipas ng isang gabing walang tulog, umiiyak dahil sa isang bilangong Hudyo na nakulong sa yungib ng mga leon. Malalaman mo ang tungkol sa planong pagpatay sa lahat ng Hudyo na halos pumuksa sa kanilang buong lahi at ang matapang na reyna na pumigil dito. At sa pinakadulo, matutuklasan mo ang koneksyon sa pagitan ng Imperyong Persyano at ang pagsilang ni Hesukristo na hindi napapansin ng karamihan, isang koneksyon na nag-uugnay sa buong kwentong ito sa pinakakahanga-hangang paraan. Kaya magpakatiwasay ka, ito ay magiging isang engrandeng kwento, isang kwentong sumasaklaw sa daan-daang taon, tumatawid sa mga kontinente at nagpapakita ng kamay ng Diyos na kumikilos sa mga pangyayari ng mga bansa. Magsimula na tayo. Ngayon, bumalik tayo sa nakaraan, libu-libong taon ang nakalipas, sa isang mataas na kapatagan na hinihipa ng hangin sa gitna ng lugar na tinatawag natin ngayong Iran. Dito nagsisimula ang ating kwento. Para maunawaan kung sino ang mga Persyano, kailangan nating bumalik ng napakalayo. Matagal bago si Cyrus, matagal bago ang imperyo, matagal bago ang alinman sa mga pangyayaring nakasulat sa Biblia. Ang mga Persyano ay bahagi ng mas malaking grupo ng mga tao na kilala bilang mga Indo-Iranyo, kung minsan tinatawag na mga Aryan. At hindi, wala itong kinalaman sa modernong maling paggamit ng salitang iyon. Sa sinaunang mundo, ang Aryan ay nangangahulugang maharlika at tumutukoy sa isang malawak na pamilya ng mga tribo na orihinal na nanirahan sa mga kapatagan ng Gitnang Asya, sa rehiyong tinatawag natin ngayong Turkmenistan, Uzbekistan at Timog Kazakhstan. Noong mga 2,000 hanggang 1,500 bago dumating si Kristo, humigit kumulang sa panahon ng mga patriarka ng Biblia na sina Abraham, Isaac at Jacob, ang mga tribong Indo-Iranyo na ito ay nagsimula ng malaking paglipat. Isang grupo ang lumipat patimog silangan papunta sa subkontinente ng India. Sila ang magiging ninuno ng sibilisasyong Vedic at sa kalaunan ay humubog sa kultura ng India. Ang isa pang grupo ay lumipat patimog kanluran, bumaba sa mga daanan ng bundok papunta sa malawak na kapatagan ng Iran.
Ang ikalawang grupong ito, ang mga Iranyo, ay sa kalaunan nahati sa maraming iba't ibang tribo. Kabilang sa pinakakilala ay ang mga Medo na nanirahan sa hilagang kanlurang bahagi ng Kapatagan, sa bundok na rehiyon sa timog ng Dagat Caspio. At pagkatapos ay ang mga Persyano, isang mas maliit at hindi gaanong makapangyarihang tribo na nanirahan sa mas timog sa isang rehiyong tinatawag ng mga sinaunang pinagmulan na Parsa o Persis na nasa modernong lalawigan ng Fars sa timog kanlurang Iran. Ngayon, narito ang isang kamanghamanghang bagay. Ang mismong pangalang Persya ay nagmula sa sinaunang lupain ng tribong ito, ang Parsa. At ang pangalang Iran mismo ay nagmula sa salitang Aryan, ang lupain ng mga Aryan, ang lupain ng mga maharlikang tao. Sa loob ng daan-daang taon, marahil 5 o 6 na raan, ang mga Persyano ay isang medyo maliit na bayan. Nanirahan sila sa isang lupain na maganda ngunit malupit, mga tuyong kapatagan na napapalibutan ng matataas na kabundukan, na may nakakapasong tag-init at nagyeyelong taglamig. Sila ay mga pastol, mga tagapag-alaga ng mga hayop at magsasaka, na nakaayos sa mga angkan at tribo sa ilalim ng mga lokal na pinuno. Sila rin ay mga aliping bayan. Sa karamihan ng kanilang naunang kasaysayan, ang mga Persyano ay nasasakop ng mga Medo, ang kanilang mas makapangyarihang kapitbahay sa Hilaga. Ang Imperyong Medo, na umangat sa ika-7 siglo bago dumating si Kristo, ay nagkontrol sa malaking bahagi ng kapatagan ng Iran at isa sa mga dakilang kapangyarihan ng sinaunang malapit na silangan. Nagbabayad ng buwis ang mga Persyano sa mga haring Medo at naglilingkod sa kanilang mga hukbo. Ngunit sa loob ng maliit at nasasakop na bayang ito, may isang pambihirang bagay na bumubuo. May isang maharlikang pamilya, ang mga Achaemenid, na ipinangalan sa kanilang alamat na ninunong si Achaemenes o Haksamanesh sa lumang Persyano. Hawak ng pamilyang ito ang titulo ng hari sa mga tribong Persyano kahit na sila ay tapat sa mga Medo. At mula sa pamilyang ito, umusbong ang isang batang prinsipe na hindi lamang magpapalaya sa kanyang mga tao mula sa pagkaalipin, kundi sasakupin ang buong kilalang mundo. Ang kanyang pangalan ay Cyrus. At ang kanyang kwento ay nakasulat sa mga bituin o mas eksakto sa mga balumbon ng mga propetang Hebreo daan-daang taon bago pa man siya ipinanganak. Ngunit bago tayo makarating kay Cyrus, huminto muna tayo at magtanong ng isang mahalagang katanungan. Saan lumilitaw ang mga Persyano sa sariling tala ng Biblia tungkol sa pinagmulan ng mga bansa? Sa Genesis Kabanata 10, makikita natin ang tinatawag ng mga iskolar na talahanayan ng mga bansa. Ang talaangkanan ng kung paano nagmula ang mga tao sa mundo mula sa 3 anak ni Noe, si Shem, Ham at Japheth. Ang mga Persyano ay hindi binanggit sa pangalan sa talahanayang ito dahil hindi pa sila lumitaw bilang isang natatanging bayan. Ngunit ang kanilang lupang ninuno ay kinakatawan. Sa mga anak ni Shem, makikita natin si Elam. Genesis Kabanata 10, versikulo 22. Ang mga anak ni Shem, si Elam, Ashur, Arphaxad, Lud at Aram. Elam. Napakahalaga nito. Ang Elam ay isa sa mga pinakasinaunang sibilisasyon sa malapit na silangan, nakasentro sa lungsod ng Susa. Oo, ang mismong Susa na sa kalaunan ay magiging isa sa mga kabisera ng Imperyong Persyano. Ang mismong Susa kung saan naganap ang mga pangyayari sa aklat ni Esther. Ang mismong Susa kung saan tinanggap ni Daniel ang kanyang mga pangitain. Ang mga Elamita ay hindi mga Persyano. Sila ay isang hiwalay at mas sinaunang bayan. Ngunit ang mga Persyano ay lumipat sa gitna ng lupain ng Elam at sa loob ng daan-daang taon, naghalo ang dalawang bayan. Sinipsip ng mga Persyano ang kulturang Elamita, inangkin ang mga paraan ng pamamahala ng Elamita at sa kalaunan ginawa nilang kanila ang sinaunang kabisera ng Elamita na Susa.
Kapag binabasa natin ang tungkol sa Elam sa Genesis, binabasa natin ang tungkol sa lupain na magiging duyan ng Imperyong Persyano. Nagsalita rin ang propetang Jeremias tungkol sa Elam at sa Jeremias Kabanata 49, nagpropesiya siya tungkol sa paghatol at panunumbalik nito. Ngunit sa mga huling araw, ang pahayag ng Diyos, ibabalik ko ang kayamanan ng Elam. Nagiging mas makahulugan ang propesiyang ito kapag isinasaalang-alang natin na ang Imperyong Persyano na umangat sa lupain ng Elam ay magiging kasangkapan kung paano ibinabalik ng Diyos ang kayamanan ng Israel. Malalim ang mga koneksyon, ang mga sinulid ay nagkakahabi sa daan-daang taon at sa mga pahina ng kasulatan. Ngayon, bago ko sabihin sa iyo kung paano sinakop ni Cyrus ang Babylonia sa isang gabi lamang, at oo, talagang nangyari iyon, kailangan mong maunawaan ang imperyong nauna rito, ang mga Medo. Dahil kung walang mga Medo, walang mga Persyano, at ang bahaging ito ng kwento ay direktang konektado sa isa sa mga pinakadramatikong sandali sa Lumang Tipan. Ang mga Medo ay malapit na kamag-anak ng mga Persyano. Nagsasalita sila ng magkatulad na wika, sumasamba sa magkatulad na mga Diyos, at nagbabahagi ng maraming tradisyong pangkultura. Ngunit ang mga Medo ay nagkaisa bilang isang kaharian ng mas maaga kaysa sa mga Persyano. Sa ika-7 siglo bago dumating si Kristo, ang mga Medo ay naging isa sa mga dakilang kapangyarihan ng sinaunang mundo. Sa ilalim ng kanilang haring si Chaksares, ang mga Medo ay gumanap ng mahalagang papel sa isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Biblia, ang pagbagsak ng Imperyong Asiryo. Ang mga Asiryo, ang mga nakakatakot na manlulupig na sumira sa hilagang kaharian ng Israel noong 722 bago dumating si Kristo at nagdala sa 10 tribo sa pagkakatapon, ay namuno sa malapit na silangan sa loob ng daan-daang taon. Ang propetang Nahum ay nagpahayag, kaawa-awa ang lungsod ng dugo, puno ng kasinungalingan, puno ng pandarambong, walang tigil sa mga biktima. Noong 612 bago dumating si Kristo, si Cyaxares ng Media kasama ng alyansa ni Nabopolassar ng Babylonia ay pinalibutan at sinira ang kabisera ng Assyria na Nineveh. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga inapo ng mga hilagang tribo. Ang imperyong bumura sa kanilang lupain mula sa mapa ay siya ring binura mula sa balat ng lupa. Ang aklat ni Nahum ay talagang isang propesiya tungkol sa pagkawasak na ito at natupad ito sa ingranding paraan. Pagkatapos ng pagbagsak ng Assyria, ang sinaunang malapit na silangan ay hinati sa 4 na pangunahing kapangyarihan. Ang mga Babilonyo sa ilalim ni Nabucodonosor ang kumontrol sa Mesopotamia, Syria at Levant kasama ang kaharian ng Juda. Ang mga Medo ay nagkontrol sa kapatagan ng Iran at mga bahagi ng Anatolia. Ang mga Ehipto ay humawak sa lambak ng Nilo, at ang mga Lydian sa ilalim ng kanilang napakayamang haring si Croesus ay namuno sa kanlurang Anatolia, ang modernong Turkey. Sa panahong ito, ang mga Persyano ay aliping bayan ng mga Medo. Ang mga haring Persyano ng pamilyang Achaemenid, sina Theispas, Cyrus Perisses, Cambyses Pevius, ay namuno sa kanilang maliit na kaharian ng Anshan. Sa ngayon ay timog kanlurang Iran, ngunit ginawa nila ito sa ilalim ng pamamahala ng Medo. At pagkatapos ay dumating ang anak ni Cambyses I, isang binatang nagngangalang Cyrus II. Sa kalaunan ay makikilala siya bilang Cyrus na dakila. At talagang wala sa sinaunang mundo ang magiging katulad pa. Noong mga 550 bago dumating si Kristo, naging hari ng mga Persyano si Cyrus II. Bata siya, ambisyoso at may talino sa estratehiya na humanga sa sinaunang mundo. Sa simula, alipin pa rin si Cyrus ng haring Medo na si Astyages.
Ang mga sinaunang tradisyon na itinala ng Griegong mananalaysay na si Herodotus ay nagsasalaysay ng isang dramatikong kwento tungkol sa relasyon ni Cyrus at Astyages. Ayon kay Herodotus na naginip si Astyages na ang kanyang apo, ang anak ng kanyang anak na babae at ng prinsipeng Persyano na si Cambyses, ay balang araw magpapabagsak sa kanya. Sa takot, iniutos ni Astyages na patayin ang sanggol, ngunit ang opisyal na inatasan ay hindi niya kayang gawin ito at ibinigay ang bata sa isang pastol para palakihin. Ang batang iyon siyempre ay si Cyrus. Maging totoo man o hindi ang alamat na ito sa kasaysayan, ang tiyak ay noong mga 553 bago dumating si Kristo, naglunsad si Cyrus ng paghihimagsik laban sa pamumuno ng Medo. Ang paghihimagsik ay hindi biglang kudeta kundi isang 3 taong kampanyang militar. Tinipon ni Cyrus ang mga tribong Persyano, nakipag-alyansa sa mga hindi nasisiyahang maharlika ng Medo at lumaban sa serye ng mga digmaan laban sa mga puwersa ni Astyages. Ang pagbabago ay dumating ng isang malaking bahagi ng hukbong Medo ang tumalikod para suportahan si Cyrus. Ayon sa mga sinaunang pinagmulan, ang mga general mismo ni Astyages ang nagtraidor sa kanya at isinuko siya sa Haring Persyano. Noong 550 bago dumating si Kristo, nasakop na ni Cyrus ang kabisera ng Medo na Ekbatana, ang modernong Hamadan sa Iran, at ang imperyong Medo ay nahulog sa kanyang mga kamay. Ngunit may isang bagay na ginawa si Cyrus na nagpaiba sa kanya sa halos lahat ng iba pang manlulupig sa sinaunang mundo. Nagpakita siya ng kahangahangang awa. Hindi niya sinira ang Ekbatana. Hindi niya pinatay ang mga maharlika ng Medo. Sa halip, isinama niya ang mga Medo sa kanyang bagong imperyo bilang mga kasama. Nanatili sa kanilang posisyon ang mga opisyal ng Medo. Iginalang ang mga kaugalian ng Medo. Ang imperyong lumitaw ay hindi lamang Persyano. Ito ay Medo-Persyano, isang dobling monarkiya kung saan ang dalawang bayan ay naghahati ng kapangyarihan. Ito mismo ang pagtawag dito ng Biblia. Sa aklat ni Daniel, paulit-ulit nating nakikita ang pariralang ang mga Medo at ang mga Persyano o ang mga batas ng mga Medo at mga Persyano. Daniel Kabanata 5, versikulo 28. Ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga Medo at mga Persyano. Daniel Kabanata 6, versikulo 8. Ayon sa batas ng mga Medo at mga Persyano na hindi maaaring bawiin. Naunawaan ng mga manunulat ng Biblia ang dobling katangian ng imperyong ito. Hindi lamang ito pananakop ng mga Persyano sa mga Medo, ito ay isang pagbubuklod, isang pagsasanib ng dalawang bayan sa ilalim ng isang pambihirang pinuno. Ngunit malayo pa si Cyrus sa pagtatapos. Pagkatapos sakupin ng mga Medo, ibinaling niya ang kanyang pansin sa kanluran tungo sa kaharian ng Lydia. Si Haring Croesus ng Lydia ay sikat sa kanyang kayamanan. Ginagamit pa rin natin ang pariralang kasing yaman ni Croesus hanggang ngayon. Nababahala sa biglaang pag-angat ng Persya, si Croesus ay nakipag-alyansa sa Babylonia at Ehipto at nagpa siyang umatake muna. Kumonsulta siya sa sikat na orakulo sa Delphi sa Gresya, tinanong kung dapat ba niyang atakihin ang Persya. Sumagot ang orakulo na kung tatawirin ni Croesus ang Ilog Halis, isang dakilang imperyo ang mawawasak. Pinalakas ang loob, umatake si Croesus. Tama ang orakulo, isang dakilang imperyo ang nawasak, ngunit sarili niya iyon. Tinalo ni Cyrus ang hukbong Lydian sa serye ng mahuhusay na kampanya. Ayon kay Herodotus, inilagay ni Cyrus ang kanyang mga kamelyo sa harap ng kanyang mga linya ng labanan dahil alam niyang matatakot ang mga kabayo ng Lydian sa hindi pamilyar na amoy. Ang kabalyerya ng Lydian, ang ipinagmamalaki ng hukbo ni Croesus, ay nagkagulo. Noong 546 bago dumating si Kristo, bumagsak na ang Sardis, ang kabisera ng Lydia.
At si Croesus ay bilangguna ni Cyrus. Muli, nagpakita ng awa si Cyrus. Ayon kay Herodotus, hindi pinatay si Croesus kundi pinanatili bilang tagapayo sa korte ng Persya. Ang ugaling ito ng pagpapatawad at pagpaparaya ay hindi lamang estratehiyang pampolitika, ito ang naglarawan sa pagkatao ni Cyrus at magkakaroon ng malalim na epekto sa mga tao ng Israel. Ngayon, isa na lamang ang natitirang dakilang kapangyarihan sa sinaunang mundo, ang Babylonia. At hawak ng Babylonia ang isang mahalagang bagay, ang mga tao ng Diyos. Noong dekada ng 540 bago dumating si Kristo, ang Babylonia ang huling malaking hadlang sa pagitan ni Cyrus at ganap na paghahari sa buong sibilisadong mundo. At ang Babylonia ay hindi ordinaryong lungsod. Ang Babylonia ay sa lahat ng paraan, isa sa mga pinakamaharlika at pinakagandang lungsod sa kasaysayan ng tao. Ang mga pader nito ay napakakapal, kaya't maaaring magkarera ang mga karwahe sa ibabaw. Ang pintuan ng Ishtar na natatakpan ng makintab na asul na mga ladrilyo at dinikoran ng mga gintong dragon ay isa sa mga kababalaghan ng sinaunang mundo. Ang lungsod ay nahahati ng ilog Euphrates at napapalibutan ng mga kanal, kuta at mga tanggulan na halos hindi mapapasubalian. Ngunit ang tunay na kahalagahan ng Babylonia sa ating kwento ay spiritual. Ang Babylonia ang lungsod na sumira sa Jerusalem. Noong 586 bago dumating si Kristo, ang Haring Babylonyo na si Nabucodonosor ay pinalibutan ang banal na lungsod, binasag ang mga pader nito, sinunog ang templo ni Solomon hanggang sa lupa at dinala ang mga tao ng Huda sa pagkakatapon. Sa loob ng halos 50 taon, ang mga Hudyo ay namuhay sa Babylonia bilang mga bihag, umiiyak sa tabi ng mga ilog ng Babylonia, sinasabit ang kanilang mga alpa sa mga puno ng willow at tumatawag sa Diyos para sa kaligtasan. Nakuna ng Salmo 137 ang kanilang dalamhati. Sa tabi ng mga ilog ng Babylonia, doon kami umupo at doon kami umiyak nang inalala namin ang Sion. Ngunit habang umiiyak ang mga ipinatapon, nagsasalita ang mga propeta ng Diyos, at ang kanilang mga salita ay kamangha-mangha. Ang propetang Isaias na sumulat mga 150 taon bago pa man ipinanganak si Cyrus ay nagpahayag sa Isaias Kabanata 44, versikulo 28 hanggang Kabanata 45, versikulo 1. Sinasabi niya tungkol kay Cyrus, siya ang aking pastol at isa sa katuparan niya ang lahat ng aking layunin. At sinasabi tungkol sa Jerusalem, itatayo itong muli at tungkol sa templo, ilalatag ang iyong pundasyon. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran kay Cyrus na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang supilin ang mga bansa sa harap niya. Huminto ka at isipin mo ito sandali. Tinawag ng Diyos si Cyrus sa pangalan 100 at kalahating siglo bago pa man umiral si Cyrus. Tinawag ng Diyos ang isang paganong haring Persyano na aking pinahiran. Ang salitang Hebreo ay Mashiach, Mesiyas. Ang parehong titulo na sa kalaunan ay ilalaan para kay Hesukristo ay unang ibinigay sa isang haring Persyano. Isa ito sa mga pinakapambihirang propesya sa buong kasulatan. Sinasabi nito sa atin na ang pag-angat ng Persya ay hindi isang di inaasahang pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang banal na takda. Inaayos ng Diyos ang mga pangyayari ng mga bansa upang maisakatuparan ang kanyang layunin para sa kanyang mga tao. Ngayon, noong ibinaling ni Cyrus ang kanyang pansin sa Babylonia, ang imperyo ay nasa pagdausdos na. Si Nabucodonosor, ang dakilang haring sumakop sa Jerusalem, ay matagal nang patay. Ang mga sumunod sa kanya ay mahihina, walang kakayahan at hindi gusto ng mga tao. Ang huling hari, si Nabonidus,
ay nakapagpagalit sa makapangyarihang pagkasaserdote ng Babylonia sa pamamagitan ng pagsusulong sa pagsamba sa Diyos ng buwan na si Sin sa halip na ang tradisyonal na punong Diyos na si Marduk. Iniwan pa ni Nabonidus ang Babylonia, namuhay ng malayo sa oasis ng Taima sa Arabia ng 10 taon at iniwan ang kanyang anak na si Belshazzar upang mamahala sa kanyang lugar. Si Belshazzar, dapat pamilyar sa iyo ang pangalang iyan. Ito ang mismong Belshazzar na lumilitaw sa Daniel Kabanata 5, ang haring naghanda ng malaking handaan, uminom ng alak mula sa mga sagradong sisidlan na ninakaw mula sa templo ng Jerusalem at nakakita ng misteryosong kamay na sumusulat sa dingding, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Binigyang kahulugan ni Daniel ang nakasulat. Binilang ng Diyos ang mga araw ng iyong kaharian at winakasan ito. Tinimbang ka sa timbangan at natagpo ang kulang. Hinati ang iyong kaharian at ibinigay sa mga Medo at mga Persyano. Nang mismong gabing iyon, ayon sa Biblia at sa mga sinaunang mananalaysay, sinakop ng mga Persyano ang Babylonia. Ang pagbagsak ng Babylonia noong 539 bago dumating si Kristo ay kahanga-hanga. Ayon kay Herodotus, ang mga inhinyero ni Cyrus ay inilihis ang daloy ng ilog Euphrates na dumadaloy sa gitna ng lungsod sa ilalim ng mga pader. Nang bumaba ang level ng tubig, ang hukbong Persyano ay nakalakad sa daluyan ng ilog sa ilalim ng mga pader at nakapasok sa lungsod ng halos walang laban. Ang mga Babilonyo na nabigla sa gitna ng isang kapistahan, ang mismong handaan na inilarawan sa Daniel Kabanata 5 ay halos hindi lumaban. Napatay si Belshazzar ng gabing iyon. Si Nabonidus ay sumuko, dinagtagal. Ang pinakadakilang lungsod sa mundo ay bumagsak ng halos walang labanan. Ang silindro ni Cyrus, isang sinaunang dokumento na yari sa luwad na natuklasan sa mga guho ng Babylonia, ay nagtala ng sariling salaysay ni Cyrus ng pananakop na ito. Dito, inaangkin ni Cyrus na si Marduk, ang punong Diyos ng Babylonia, ang pumili sa kanya upang pabagsakin si Nabonidus dahil sa kawalang galang nito. Siyempre, mula sa pananaw ng Biblia, hindi si Marduk kundi ang Diyos ng Israel ang nagdirekta sa mga pangyayaring ito. At ang ginawa ni Cyrus pagkatapos ay binago ang takbo ng kasaysayan ng Biblia magpakailanman. Noong 538 bago dumating si Kristo, 1 taon pagkatapos ng pagsakop sa Babylonia, naglabas si Cyrus ng isang kautusan na umaling-aungaw sa buong sinaunang mundo. Ang kautusang ito ay nakaulat sa mismong Biblia sa mga unang bersikulo ng aklat ni Ezra. Ezra, Kabanata 1, bersikulo 1 hanggang 4. Sa unang taon ni Haring Cyrus ng Persya, upang matupad ang salita ng Panginoon sa bibig ni Jeremias, ginising ng Panginoon ang espiritu ni Haring Cyrus ng Persya upang magpadala siya ng tagapagbalita sa buong kanyang kaharian. At sa isang nakasulat na kautusan ay nagpahayag, ganito ang sabi ni Haring Cyrus ng Persya, ibinigay sa akin ng Panginoon, ang Diyos ng langit, ang lahat ng kaharian ng mundo, at inatasan niya ako na magtayo para sa kanya ng bahay sa Jerusalem sa Huda. Sino man sa inyo nakabilang sa kanyang bayan, naway sumainyo ang kanilang Diyos, pinapahintulutan kayong pumunta sa Jerusalem sa Huda, at muling itayo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang kautosang ito ay pambihira. Hindi lamang pinahintulutan ni Cyrus ang mga ipinatapon na Hudyo na bumalik sa kanilang lupain, kundi aktibo pa niyang sinuportahan ang muling pagtatayo ng templo. Ibinalik niya ang mga sagradong sisidlan na ninakaw ni Nabucodonosor, mga bagay na ginto at pilak na nakaimbak sa mga kayamanan ng Babylonia ng ilang dekada. Nagbigay siya ng pinansyal na suporta mula sa kayamanan ng imperyo at binigyan niya ang mga Hudyo ng pahintulot na pamahalaan ang kanilang sariling mga gawaing panrelihiyon.
Ngayon, hindi ito natatangi sa mga Hudyo. Ang patakaran ni Cyrus ay pahintulutan ang lahat ng mga napalipat na bayan na bumalik sa kanilang mga lupain at ibalik ang kanilang mga templo. Ang silindro ni Cyrus ay nagtala ng mga katulad na kautusan para sa ibang mga bayan. Naunawaan ni Cyrus na ang mga nasasakupan na malayang makasamba ay magiging mas tapat kaysa sa mga galit na bihag. Ngunit ang mga manunulat ng Biblia ay nakakita ng mas malalim na nangyayari. Nakita nila ang kamay ng Diyos. Malinaw ang teksto, ginising ng Panginoon ang spirito ni Haring Cyrus. Kinakilos ng Diyos ang puso ng paganong haring ito upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Nahulaan ng propetang Jeremias na ang pagkakatapon ay tatagal ng 70 taon at ngayon, tama sa takdang panahon, ibinabalik ng Diyos ang kanyang mga tao sa kanilang lupain. Ang pagbabalik mula sa pagkakatapon ay naganap ng paisa-isa. Ang unang grupo ay pinamunuan ni Sheshbazzar, isang prinsipe ng Huda, sinundan ni Zerubbabel na mangangasiwa sa muling pagtatayo ng templo. Sa kalaunan, si Ezra na eskriba ang mamumuno sa isa pang grupo pabalik upang ibalik ang espiritual na buhay ng komunidad. At sa wakas, si Nehemias ang babalik upang muling itayo ang mga pader ng Jerusalem. Lahat ng ito, bawat hakbang ng pagsasauli na ito ay naganap sa ilalim ng pamumuno ng Persya, sa suporta ng Persya at sa kapangyarihan ng Persya. Ang mga Persyano ay hindi na sa gilid ng plano ng Diyos. Sila ay nasa gitna nito. Ngayon, huminto muna tayo at tingnan kung nasaan na tayo. Nakita natin kung paano umangat ang mga Persyano mula sa isang maliit na tribo ng mga pastol sa bundok upang sakupin ang mga Medo, ang mga Lydian at ang mga Babilonyo. Nakita natin kung paano tinawag ng Diyos si Cyrus sa pangalan 150 taon bago siya ipinanganak at kung paano tinupad ni Cyrus ang propesiyang iyon sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga ipinatapon na Hudyo at pag-uutos na muling itayo ang templo. Ngunit malayo pa sa katapusan ang kwento. Ang Imperyong Persyano ay magtatagal pa ng 200 taon at sa panahong iyon, ilan sa mga pinakadramatikong pangyayari sa buong kasulatan ang magaganap. Isang gabi sa yungib ng mga leon, isang plano ng pagpatay sa buong lahi, isang espiritual na labanan sa kalangitan, at isang koneksyon sa pagsilang ni Jesus na magbubuklod sa buong kwentong ito. Magpatuloy tayo. Si Cyrus na dakila ay namatay noong mga 530 bago dumating si Kristo, sinasabing sa labanan laban sa mga Masagetay, isang bayan ng mga lagalag sa hilagang silangang hangganan ng kanyang imperyo. Sinalinhan siya ng kanyang anak na si Cambyses II. Sinakop ni Cambyses ang Ehipto noong 525 bago dumating si Kristo. Idinagdag ang huli sa mga dakilang sibilisasyon ng sinaunang mundo sa Imperyong Persyano. Ngunit sa panahon ng kanyang kampanya, ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem na nagsimula sa ilalim ni Cyrus ay nahinto. At dito tayo makakasalubong ng isang mahalagang bagay na madalas napapabayaan. Ang relasyon ng mga Persyano at mga Hudyo ay hindi palaging maayos. Inilalahad ng aklat ni Ezra ang totoong tensyon at labanan. Sa Ezra, Kabanata 4, nalaman natin na ang mga lokal na tao sa paligid ng Jerusalem, ang mga Samaritano at iba pang nanirahan sa lupain sa panahon ng pagkakatapon ay aktibong tumutol sa pagsasauli ng mga Hudyo. Sumulat sila ng mga liham sa korte ng Persya, inakusahan ang mga Hudyo ng paghihimagsik. Ipabatid sa hari na ang mga Hudyo na dumating mula sa inyo ay pumunta sa Jerusalem. Kanilang itinatayong muli ang mapanghimagsik at masamang lungsod na yon. Mabisa ang mga akusasyong ito. Ang gawain sa templo ay pinilit na huminto. Sa loob ng mga taon, ang hindi tapos na templo ay nakatayo bilang monumento ng nabigong pag-asa.
Ang mga bumalik na ipinatapon, na nahihirapan sa kahirapan, tagtuyot at mga kaaway na kapitbahay, ay nagsimulang mawalan ng pag-asa. May ilan na nagsimulang magsabi, hindi pa dumating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Hindi ito isang pabula, ito ay tunay na buhay sa ilalim ng pamumuno ng imperyo, kasama ang lahat ng politika, burokrasya at pagtutol. Kinailangang mag-navigate ng komunidad ng mga Hudyo sa isang komplikado at kung minsan ay mapanganib na kapaligiran ng politika, at ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang sa banal na pabor, kundi sa kanilang kakayahang gumana sa loob ng sistemang Persyano. Ngunit pagkatapos ay dumating si Darius Pipes, si Darius na dakila, isa sa mga pinakamahusay na pinuno sa buong sinaunang kasaysayan. Umakyat sa kapangyarihan si Darius noong 522 bago dumating si Kristo pagkatapos ng isang panahon ng digmaang sibil. Isa siyang mahusay na tagapamahala na muling inayos ang buong imperyo sa 20 satrapiya, mga lalawigan. Bawat isa ay pinamumunuan ng isang satrapa na direktang nag-uulat sa hari. Itinayo ni Darius ang maringal na seremonyal na kabisera ng Persepolis. Itinayo niya ang sikat na daang hari mula sa Susa hanggang Sardis, mahigit 1,600 milya ang haba, kung saan ang mga nakasakay na mensahero ay makapagdadala ng mensahe sa loob lamang ng 7 araw. Isang paglalakbay na aabuti ng ordinaryong manlalakbay ng 3 buwan. Para sa kasaysayan ng Biblia, napakahalaga ni Darius nang muling ipagpatuloy ng mga pinuno ng mga Hudyo na sina Zerubabel at Jeshua ang pagtatayo ng templo, muling nagreklamo ang kanilang mga kalaban. Ngunit iniutos ni Darius na maghanap sa mga arkibo ng hari na tagpuan ang orihinal na kautusan ni Cyrus at hindi lamang kinumpirma ito kundi pinalalakas pa na nag-uutos na ang pagtatayo ay punduhan mula sa kita ng buwis ng lalawigan. Hayaan ang gobernador ng mga Hudyo at ang mga matatanda ng mga Hudyo na muling itayo ang bahay na ito ng Diyos sa lugar nito, ang utos ni Darius. Ang gastos ay babayaran sa mga lalaking ito ng buo at walang pagkaantala mula sa kita ng hari. Nakumpleto ang templo noong 516 bago dumating si Kristo sa ika-6 na taon ng paghahari ni Darius, eksakto 70 taon pagkatapos wasakin ang templo ni Solomon noong 586 bago dumating si Kristo. Muli, ang takda ng panahon ng propesya ng Biblia ay natupad ng may kahangahangang katumpakan. Nais kong ikwento sa inyo ang tungkol kay Daniel dahil ang kanyang kwento sa korte ng Persya ay hindi lamang isa sa mga pinakaminamahal na bahagi ng Biblia. Ito ay isang kwento na nagpapakita ng katangian ng mga Persyan na pinuno at ng Diyos na nakatayo sa likod nila. Si Daniel ay dinala sa pagkabihag nang siya ay bata pa noong mga 605 BC. Naglingkod siya ng may kahusayan sa korte ng Babilonya sa loob ng maraming dekada. Nang talunan ng mga Persyano ang Babilonya noong 539 BC, si Daniel ay matanda na, marahil nasa kanyang 80 taon. Sinasabi ng aklat ni Daniel na pagkatapos mabugsaw ang Babilonya, isang pinuno na tinatawag na si Darius the Mede ang tumanggap ng kaharian. Pinagtatalunan ng mga iskolar ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, itinuturing ng ilan na siya ay gobernador na hinirang ni Cyrus sa Babilonya at ng iba naman na siya ay isang prinsipe ng Medes na pansamantalang nagpuno bago ganap na umangkin ng kapangyarihan si Cyrus. Ang mahalaga para sa ating kwento ay ang sumunod na nangyari. Hinirang ni Darius ang 120 satraps upang pamahalaan ang mga lalawigan na may 3 pangunahing tagapangasiwa sa kanila, at si Daniel ay isa sa 3 ito.
Sa katunayan, napakahusay ni Daniel kaya pinlano ng hari na ilagay siya sa pinakamataas na posisyon ng buong kaharian. Isang Jewish na bihag, miyembro ng isang talunan na bansa, itinataas sa pinakamataas na tungkulin sa pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo. Ngunit ang tagumpay ni Daniel ay nagbunga ng inggit. Wala ni isa sa kanyang mga karibal ang makahanap ng anumang katiwalian o kapabayaan sa kanya. Sinasabi ng teksto na naghanap sila at wala silang natagpuan dahil si Daniel ay ganap na mapagkakatiwalaan. Kaya naman nag-isip sila ng ibang plano. Hinikayat nila ang hari na maglabas ng utos. Sa loob ng 30 araw, walang sino man ang makapagdarasal sa anumang Diyos o tao maliban sa hari mismo. Ang parusa ay ang hukay ng mga leon. Nalaman ni Daniel ang tungkol sa utos. Alam niya ang mga kahihinatnan. At dito nais kong isipin ninyo ito. Isang matandang lalaki, 80 taong gulang, marahil higit pa. Matagal na siyang malayo sa kanyang tahanan, mahigit 60 taon na. Ang lungsod na mahal niya noong bata siya ay guhuna, nakalagay 1,000 milya sa kanluran. Lahat ng mga taong lumaki siyang kasama ay patay na. Ginugol niya ang buong buhay niya sa paglilingkod sa mga dayuhang hari sa isang dayuhang lupain, naninindigan sa isang pananampalataya na hindi nauunawaan ni iginagalang ng karamihan sa paligid niya. At ngayon, sinasabihan siya tigilan ang panalangin o mamatay. Daniel Kabanata 6, talata 10. Nang malaman ni Daniel na nailabas na ang utos, pumunta siya sa kanyang silid sa itaas, kung saan ang mga bintana ay nakaharap sa Jerusalem. 3 beses sa isang araw, siya lumuhod at nanalangin, nagpapasalamat sa kanyang Diyos gaya ng dati niyang ginagawa. Gaya ng dati niyang ginagawa, hindi siya nagbago, hindi siya nagtago, hindi niya tinutuos ang mga panganib o tinimbang ang mga kahihinatnan sa politika. Binuksan lang niya ang bintana patungo sa isang lungsod na hindi niya nakita sa loob ng 6 na dekada at nanalangin siya. Parehong panalangin, parehong kilos, parehong Diyos. Habang iniisip ko ito, isang matandang lalaki, nag-iisa sa isang silid sa itaas, pinipili ang katapatan kaysa kaligtasan. Na itatanong ko sa sarili ko kung mayroon ba akong ganoong lakas ng loob. Na itatanong ko kung mayroon bang ganoon sa atin. Hindi iyon ang pananampalataya ng isang teolohikong nagtatalo ng mga ideya. Iyon ang pananampalataya ng isang taong isinugal ang lahat, ang kanyang karera, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang buhay mismo sa paniniwala na ang Diyos ng Israel ay totoo at na tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Nang matuklasan at maiulat si Daniel, lubos na nalungkot ang hari. Sinasabi ng teksto na ginawa niya ang lahat hanggang sa paglubog ng araw upang iligtas si Daniel. Ngunit ang batas ng mga Medes at Persiano ay hindi maaaring bawiin kahit ng hari mismo. Ito ay isang tunay na katangian ng pamamahala ng Persya. Kapag ang isang utos na panghari ay naibigay na, itinuturing itong salamin ng kosmikong kaayusan, sagrado at hindi mababago. Inihagis si Daniel sa hukay ng mga leon. Ang hari ay gumugol ng gabi nang walang tulog, nag-aayuno at tumangging magsaya. Sa pagsikat ng umaga, tumakbo siya sa hukay at malakas na nagtanong, "Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang iyong Diyos na patuloy mong sinasamba ay nagawa bang iligtas ka mula sa mga leon?" At mula sa kadiliman, sumagot si Daniel, "Isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at ipinagsira nito ang bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan dahil napatunayang wala akong kasalanan sa kanyang paningin." Lubos na nagalak ang hari, inutusan niya na ilabas si Daniel mula sa hukay. At pagkatapos ay gumawa siya ng isang kahangahangang bagay. Naglabas siya ng utos, hindi lamang para sa korte, hindi lamang para sa lalawigan, kundi para sa buong kaharian. Daniel Kabanata 6, talata 25 hanggang 27.
Inuutos ko na sa bawat bahagi ng aking kaharian, ang lahat ay dapat matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at nananatili siya magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay hindi masisira, ang kanyang kapangyarihan ay walang katapusan. Siya ay nagliligtas at nagtatanggol. Gumagawa siya ng mga tanda at kababalaghan sa langit at sa lupa. Isang pinuno ng pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo na naguutos na igalang ang Diyos ng Israel. Sa pamamagitan ng katapatan ng isang tao, ang korte ng Persya ay naging isang plataporma para ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos ni Darius the Great ay dumating ang kanyang anak na si Xerxes I na naghari mula 486 hanggang 465 BC. Sa sekular na kasaysayan, si Xerxes ay sikat dahil sa kanyang malaking pagsalakay sa Greece. Ang kampanyang nagbunga ng mga pinakasikat na labanan sa Thermopylae at Salamis. Ngunit sa kasaysayan ng Biblia, si Xerxes ay kilala sa ibang pangalan, Ahasuerus. At ang kanyang kwento ay isinalaysay sa isa sa mga pinakadramatikong aklat sa buong Biblia, ang Aklat ni Esther. Ang Aklat ni Esther ay natatangi sa kasulatan. Ito ang tanging aklat ng Biblia na hindi binanggit ang Diyos sa pangalan kahit minsan. At gayon paman, ang kamay ng Diyos ay makikita sa bawat pahina, nagtatrabaho sa likod ng mga eksena sa pamamagitan ng mga tila random na pagkakataon na hindi naman talaga random. Nagsisimula ang kwento sa isang maluho na piging sa Susa, ang kabisera ng Persya. Nag-organisa si Haring Ahasuerus ng pagdiriwang na tumagal ng 180 araw upang ipakita ang kayamanan at kaluwalhatian ng kanyang kaharian. Nang tumanggi ang Reyna Vashti na lumabas sa utos ng hari, siya ay inalis sa trono at nagsimula ang paghahanap sa buong imperyo para sa bagong reyna. Kabilang sa mga kandidata ay isang batang babaeng Jewish na nagngangalang Hadassah, mas kilala sa kanyang pangalang Persyano, Esther. Pinalaki ng kanyang pinsan na si Mordecai, itinago niya ang kanyang pagkakakilanlang Jewish ayon sa utos nito. Nagkamit siya ng pabor mula sa hari at naging reyna. Ngunit pumasok siya sa korte sa isang kritikal na sandali. Si Haman, ang pangunahing ministro ng hari, ay may malalim na galit sa mga Jewish, lalo na kay Mordecai, na tumangging yumukod sa kanya. Hinikayat ni Haman ang hari na maglabas ng utos para sa pagpatay sa lahat ng mga Jewish sa buong imperyo, bawat lalaki, babae at bata, sa isang araw. Ngayon tigilan muna at isipin ang nakataya. Kung ang balak ni Haman ay matagumpay, ang linya ni David ay mababawi. Ang mga hula tungkol sa Mesyas ay hindi na maaaring matupad. Wala ng Jesus ng Nazareth. Wala ng ebanghelyo. Wala ng simbahan. Lahat ay nakasalalay sa susunod na mangyayari sa korte ng isang Persyanong hari. Nagpadala si Mordecai ng mensahe kay Esther. Kailangan mong harapin ang hari at makiusap para sa ating mga tao. Ngunit mayroon itong problema. Sa korte ng Persya, walang sinuman, kahit ang reyna, ang makalalapitan sa hari ng hindi tinatawag. Ang parusa ay kamatayan. Ang tanging pagbubukod ay kung mag-unat ang hari ng kanyang gintong setro bilang tanda ng pabor. Si Esther ay hindi pa tinawag sa hari sa loob ng 30 araw. Ang sagot ni Esther ay isa sa mga pinakamatapang pahayag sa buong Biblia. Kung mamatay man ako, mamatay. Nagsuot siya ng kanyang mga bihirang damit at lumakad patungo sa silid ng trono. Bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa posibleng kamatayan. At nang makita siya ng hari, inunat niya ang gintong setro. Sa pamamagitan ng katapangan ni Esther, sa pamamagitan ng nakaraang gawa ng katapatan ni Mordecai, sa pag-ulat ng isang tangkang pagpatay na muling natuklasan sa mga rekord ng korte sa tamang sandali.
sa pamamagitan ng kayabangan ni Haman mismo na humantong sa kanyang pagkabagsak, ang utos ay binawi. Si Haman ay binitay sa mismong tukuran na inihanda niya para kay Mordecai. Nagtalo ang mga Jewish laban sa kanilang mga kaaway. Ang mga salitang sinabi ni Mordecai kay Esther ay tumatawid sa mga siglo. Sino ang makakaalam kung hindi ka ba dumating sa kaharian para sa ganitong oras? Ang tanong na iyon ay ang puso ng buong aklat ni Esther. Inilalagay ng Diyos ang kanyang mga tao sa tamang lugar, sa tamang oras, para sa kanyang mga layunin, kahit hindi binanggit ang kanyang pangalan. Pagkatapos napatay si Xerxes noong 465 BC, dumating sa kapangyarihan ang kanyang anak na si Artaxerxes I. At ang paghahari ni Artaxerxes ay napakahalaga para sa dalawa sa mga pinakamahalagang figura sa kasaysayan ng Biblia pagkatapos ng pagkabihag, sina Ezra at Nehemiah. Noong 458 BC, si Ezra, isang pari at eskriba na may kahusayan sa kautusan ni Moises, ay nakatanggap ng pahintulot at suportang pinansyal mula sa hari upang pamunuan ang pangalawang alon ng mga bihag pabalik sa Jerusalem. Ang kanyang misyon ay espiritual na reforma, pagtuturo ng kautusan, muling pagsasaayos ng buhay relihiyoso, at pagtugon sa pakikiisa sa pag-aasawa sa mga taong nakapaligid. Isinulat sa Ezra Kabanata 7, talata 27 ang kanyang tugon. Pinagpala ang Panginoon, ang Diyos ng ating mga ninuno, na naglagay ng ganitong bagay sa puso ng hari. Pagkatapos, noong 445 BC, si Nehemiah, isang opisyal na Jewish na nagsisilbing tagapagdulot ng inumin kay Haring Artaxerxes, ay nakatanggap ng nakabababang balita. Ang mga pader ng Jerusalem ay guho pa rin. Umiyak siya, nag-ayuno at nanalangin. Pagkatapos ay gumawa siya ng matapang na kahilingan. Pahintulot na pumunta sa Jerusalem at muling itayo ang mga pader. Ipinagkaloob ito ni Artaxerxes kasama ang mga liham ng ligtas na paglagpas, mga materyales sa pagtatayo mula sa mga kagubatan ng hari at isang armadong tanod. Dumating si Nehemiah at inorganisa ang muling pagtatayo sa loob ng kahangahangang 52 araw sa kabila ng matinding pagtutol mula kina Sanballat, Tobia at Geshem na nanunuya, nagbabanta at nag-iimbento ng mga balak upang pigilan ang gawain. Ang mga manggagawa ni Nehemiah ay nagtrabaho ng may trowel sa isang kamay at espada sa kabilang kamay. Bawat yugto ng pagpapanumbalik na ito, ang templo sa ilalim ni Cyrus at Darius, ang espiritual na reforma sa ilalim ni Artaxerxes sa pamamagitan ni Ezra, ang mga pader sa ilalim ni Artaxerxes sa pamamagitan ni Nehemiah, nangyari sa loob ng sistemang Persiyano. Ang post-exilic na komunidad ng Jewish ay ipinanganak muli sa ilalim ng proteksyon ng Persya. Pumasok na tayo sa pinakakahangahangang bahagi ng kwentong ito, hula, espiritual na digmaan at isang misteryo na umaabot mula sa mga silid ng trono ng Persya hanggang sa sabsaban sa Bethlehem. Kung ikaw ang uri ng taong nais na pumunta ng mas malalim sa kasaysayan ng Biblia kaysa karamihan sa mga tao, nasa tamang lugar ka. Mag-subscribe na. Dahil ang susunod ay magbabago ng paraan mo ng pagtingin sa Biblia. Ang mga Persiyano ay prominenteng lumabas sa mga propesiya ng Biblia, lalo na sa aklat ni Daniel. Sa 4 na magkahiwalay na pangitain, ipinakita ng Diyos kay Daniel ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga imperyo na maghahari sa mundo, at ang Persya ay nasa bawat isa. Sa Daniel Kabanata 2 na naginip si Nebuchadnezzar ng isang malaking estatwa, ang ulo nito na ginto ay kumakatawan sa Babylonia, ang dibdib at mga braso nito na pilak ay kumakatawan sa Medo-Persya, ang tiyan nito na tanso ay kumakatawan sa Greece, ang mga binti nito na bakal ay kumakatawan sa Roma.
Sa Daniel 7, 4 na hayop ang lumitaw mula sa dagat. Ang pangalawa, isang oso na nakataas sa isang panig na may 3 tadyang sa bibig ay Medo-Persia. Ang 3 tadyang ay ang 3 dakilang pananakop nito sa Lydia, Babylonia at Ehipto. At ang bahagyang nakahilig na postura ay nagpapakita ng mga Persyano bilang nangingibabaw sa mga Mede. Sa Daniel 8, isang tupa na may 2 hindi pantay na sungay ay sumusugod sa bawat direksyon hanggang ang isang kambing na may isang sungay, Greece, si Alexander the Great, ay basagin ito. Ang anghel mismo na si Gabriel ay tinutukoy ang tupa bilang mga hari ng Media at Persya. At sa Daniel Kabanata 10 hanggang 12, inilalarawan ng anghel ang pagkakasunod-sunod ng mga Persyanong hari ng may kahanga-hangang detalye. Kasama na ang isang ika-4 na hari, mas mayaman kaysa sa lahat ng iba na mag-uudyok ng digmaan laban sa Greece. Kinikilala ng karamihan sa mga iskolar ito bilang si Xerxes, na ang malaking pagsalakay sa Greece ay maayos na naidokumento ni Herodotus. Nakita ni Daniel ang lahat ng ito ng ilang siglo bago nangyari. Ang mga Persyano ay hindi isang sorpresa sa Diyos. Sila ay inaasahan, pinangalanan, inilalarawan at inihabi sa tela ng hula bago pa man sila lumitaw sa kapangyarihan. Ngunit may isang bagay pa sa Daniel Kabanata 10 na karamihan sa mga tao ay ganap na napapalalampaas at ito ay isa sa mga pinakamisteryosong talata sa buong Biblia. Nag-aayuno at nananalangin si Daniel sa loob ng 3 linggo, 21 araw. Naghahanap ng pag-unawa tungkol sa isang pangitain concerning ang kinabukasan ng kanyang mga tao. Pagkatapos ay lumabas ang isang anghelikal na nilalang, isang figura ng nakakatakot na kaluwalhatian, na ang mukha ay parang kidlat at mga mata ay parang naglalagablab na sulo. Sinabi ng anghel kay Daniel ng isang kahangahangang bagay, "Huwag kang matakot, Daniel. Mula ng unang araw na nagpasya kang maghanap ng pangunawa at magpakumbaba sa harap ng iyong Diyos, narinig ang iyong mga salita at naparito ako bilang tugon sa kanila. Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay humarang sa akin sa loob ng 21 araw. Pagkatapos si Miguel, isa sa mga punong prinsipe, ay dumating upang tulungan ako dahil naantala ako doon kasama ng hari ng Persya. Ang prinsipe ng kaharian ng Persya, hindi ito isang tao. Ito ay isang espiritual na nilalang, isang demonikong kapangyarihan na nakatayo sa likod ng imperyo ng Persya sa hindi nakikitang mundo. Sa loob ng 21 araw, ang nilalang na ito ay sapat na makapangyarihan upang hadlangan ang isang anghel ng Diyos. Isipin kung ano ang inihahayag nito. Sa likod ng nakikitang politika ng imperyo ng Persya, ang mga utos, ang mga hukbo, ang pagbabago ng mga pinuno, may isang hindi nakikitang digmaan na nagaganap. Ang pakikibaka ng mga tao ng Diyos ay hindi lamang laban sa laman at dugo, gaya ng isinulat ni Pablo kalaunan, kundi laban sa mga kapangyarihan at sa mga puwersa, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng kapanahunan. Nagpatuloy ang anghel, "Sa madaling panahon ay babalik ako upang lumaban sa prinsipe ng Persya, at pagalis ko, darating ang prinsipe ng Greece." Kahit ang paglipat mula sa imperyo ng Persya patungo sa Griegong imperyo ni Alexander ay makikita sa espiritual na digmaang ito. Ang pagbabago ng mga imperyo ay hindi lamang geopolitika. Ito ay kosmikong salungatan. At ang mga panalangin ni Daniel, ang mga panalangin ng isang tapat na tao nag-aayuno sa tabi ng ilog Tigris, ay makapangyarihan upang makaakit ng pansin ng parehong mga anghel at mga demonyo. Kung hindi nito mababago ang paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa panalangin, wala nang ibang bagay ang makakapagbago nito. Ngayon, lumipat tayo sa isang tanong na humahanggang sa mga iskolar sa loob ng maraming siglo.
Ano ang katulad ng relihiyon ng Persya at paano ito nakakonekta sa lahat ng ating pinag-usapan? Isinagawa ng mga Persyano ang isang sinaunang relihiyon na kalaunan ay formal na naging Zoroastrianism na itinayo sa mga turo ng propetang si Zoroaster o Zarathustra. Ang Zoroastrianism ay kapansin-pansin sa sinaunang mundo. Sa isang panahon ng politeismo, itinuro nito na may isang pinakamataas na Diyos, si Ahura Mazda, ang marunong na Panginoon na nagsasangkot sa isang kosmikong labanan kasama si Angra Mainyu, ang espiritu ng kasamaan at kasinungalingan. Ilang konsepto sa Zoroastrianism ay may kamangha-manghang pagkakatulad sa pag-iisip ng Biblia, isang kosmikong pakikipaglaban sa pagitan ng mabuti at masama, isang huling paghuhukom sa katapusan ng panahon, individual na moral na responsibilidad, isang figura ng tagapagligtas na darating upang talunin ang kasamaan at ang muling pagkabuhay ng mga patay. Naimpluwensyahan ba ng mga Persyanong relihiyosong ideya ang teolohiyang Jewish? Pinagtatalunan ito ng mga iskolar sa loob ng maraming siglo. Ang katotohanan ay komplikado. Ang komunidad ng Jewish ay namuhay sa loob ng imperyo ng Persya sa loob ng mahigit 200 taon. Ang pagpapalitan ng kultura ay hindi maiiwasan. Ngunit ang pangunahing butil ng pananampalatayang Israelita, isang makapangyarihang Diyos, ang tipan sa Israel, ang etikal na mga hinihingi ng Torah ay nananatiling kakaibang Jewish. Ang di mapag-aalinlanganang ibinigay ng mga Persyano ay ang kapaligiran. Ang kanilang patakaran ng pagpaparaya sa relihiyon na tatangi sa sinaunang mundo ay nagpahintulot sa post-exilic na Hudaismo na umunlad. Ikinonekta ng Royal Road ang mga malalayong tao. Ang Aramaic ay naging isang karaniwang wika. Ang mga ideya ay maaaring maglakbay sa mga kontinente. At sa loob ng mundong nilikha ng Persya, ang teolohiyang Jewish ay lumago at huminto. Nagpapaunlad ng mga konsepto ng mga anghel, muling pagkabuhay, at kosmikong paghuhukom na magiging sentral sa mensahe ni Jesus. Ngunit narito ang pinakakapansin-pansing bagay para sa akin. Ang mga Zoroastrian ay gumugol ng maraming siglo sa paghahanap, naghahanap ng liwanag ng katotohanan, ng isang tagapagligtas na talunin ang kadiliman ng minsan at para sa lahat. At tulad ng ating makikita, nang dumating na ang tagapagligtas, ang mga Zoroastrianong pari, ang mga Persyanong magi, ay kabilang sa mga unang nakahanap sa kanya. Ngayon dumating na tayo sa bahagi ng kwentong ito na nagtitali ng lahat. Ang koneksyon na direkta sa atin mula sa mga silid ng trono ng Persya hanggang sa sabsaban sa Bethlehem. Ang imperyo ng Persya ay nahulog kay Alexander the Great noong 330 BC, ngunit ang kanyang pamana ay hindi namatay. Sa maraming paraan, ang mundong itinayo ng Persya ay ang mundo kung saan ipinanganak si Jesus. Ang wikang Aramaic na pinalat ng mga administrador ng Persya sa buong gitnang silangan ay naging katutubong wika ni Jesus mismo. Nang siya ay sumigaw mula sa krus, nang siya ay bumuhay muli ng mga patay, nang tinawag niya ang Diyos na Aba, nagsasalita siya ng lingwistikong pamana ng imperyo ng Persya. Ang diaspora ng Jewish na nabuo sa panahon ng Persya ay naging network kung saan kumalat ang Ebanghelyo. Nang bisitahin ni Pablo ang mga sinagoga mula sa Antioch hanggang sa Corinto, naglalakad siya sa mga landas na inukit ng panahon ng Persya sa tela ng sinaunang mundo. Ang sinagoga mismo kung saan nagturo si Jesus, kung saan nangaral si Pablo, kung saan ipinanganak ang unang simbahan, ay isang institusyong nabuo sa pagkabihag at formal na ginawa sa ilalim ng pamumuno ng Persya. Ang mga kasulatan ng Hebreo na ating kilala ay kinokolekta at inayos sa panahon ng Persya. Hinubog ni Ezra ang Torah sa kanyang makapangyarihang anyo. Ang Biblia na binasa ni Jesus ay nabuo sa ilalim ng pamamahala ng Persya.
At ang imperyo ng Roma, ang pampulitikang mundo ng bagong tipan, ay may malalim na utang sa Persyanong modelo. Ang sistema ng mga lalawigan, ang pagpaparaya sa lokal na mga kaugalian, ang network ng mga daan, ang konsepto ng universal na batas, lahat ng ito ay minana ng Roma mula sa Persya sa pamamagitan ng mga Griego. Ang kapayapaang Romano na nagpahintulot sa pagkalat ng Ebanghelyo ay may pinakamalalim na ugat sa kapayapaang Persyano na nauna ng maraming siglo. Ngunit ngayon, ang koneksyon na maaaring pinakakahanga-hanga sa inyo, buksan ang inyong Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 2. Pagkatapos ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa panahon ni Haring Herodes, dumating ang mga magi mula sa silangan sa Jerusalem na nagtanong, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Jewish? Nakita namin ang kanyang bituin nang sumikat ito at naparito kami upang sambahin siya." Mga magi mula sa silangan. Sino ang mga lalaking ito? Ang salitang Griego ay magoy at partikular na tumutukoy sa isang puring Persyanong pari. Ang mga magi ay mga espesyalistang Zoroastrianong relihiyoso, mga iskolar ng mga bituin, mga tagapaliwanag ng mga panaginip, mga tagapayo ng mga hari. Sila ay ang intelektual at espiritual na elite ng mundong Persyano. Ang salitang magic mismo ay nagmula sa kanilang pangalan. Hindi sila mga random na manlalakbay. Sila ay mga tagapagmana ng mismong sibilisasyon na humubog sa kasaysayan ng Biblia sa loob ng 2 siglo. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga magi ay namuhay kasama ang mga komunidad na Jewish sa Babylonia at Persya. Maaring nalaman nila ang mga hula ni Daniel na siya mismo ay naglingkod sa kanilang mga naunang henerasyon sa mga korte ng Babylonia at Persya. Narinig nila ang tungkol sa darating na Mesyas, ang hari na ipapanganak sa Israel. At nang makita nila ang bituin, isang tanda na naaayon sa kanilang sariling mga tradisyon at sa hulang Jewish, sila ay nagsimulang maglakbay ng daan-daang milya sa disyerto. At nang matagpuan nila siya, hindi isang hari sa isang palasyo, kundi isang sanggol sa isang simpleng bahay sa Bethlehem, gumawa sila ng isang kahangahangang bagay. Lumuhod sila, sumamba sila, at nag-alay sila ng mga regalo, ginto, kamanyang at mirra. Ginto para sa isang hari, kamanyang para sa isang pari, mirra para sa isang mamatay. Ang mga Persyano, mga tagapagmana ng mismong imperyo na nagsilbi sa mga layunin ng Diyos sa loob ng 200 taon, ay kabilang sa mga unang sumamba kay Hesukristo. Ang kwento ay kumpleto na mula kay Cyrus na tinawag na anointed ng Diyos hanggang sa mga magi na lumuhod sa harap ng pinaka-ultimate na anointed ng Diyos. Mula sa utos na muling itayo ang templo hanggang sa pagsamba sa isa na nagsabi, "Sirain ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay itataas ko ito." Mula sa imperyo na nagpanatili sa mga taong Jewish hanggang sa mga pari ng imperyong iyon na yumuyuko sa harap ng isang sanggol na Jewish sa Bethlehem. Hindi ito pagkakataon. Ito ang kamay ng Diyos. Inihahabi ang kwento ng kaligtasan sa buong mga siglo, sa buong mga imperyo, sa buong mga sibilisasyon. Habang papalapit tayo sa katapusan ng ating paglalakbay, pagnilayan natin ang itinuturo ng kwentong ito sa atin. Ang Diyos ay may kapangyarihan sa mga bansa. Tinawag niya si Cyrus sa pangalan bago pa siya ipanganak. Inilipat niya ang mga puso ng mga hari. Inilagay niya si Esther sa korte sa eksaktong tamang oras. Iningatan niya si Daniel, ginabayan niya ang mga magi, hindi sa paraang naaalis ang kalayaan ng tao. Bawat isa sa mga taong ito ay gumawa ng tunay na mga pagpili, kundi sa paraang nagpapakita na ang mga layunin ng Diyos ay hindi mapipigilan. Ang puso ng hari ay parang umaagos na tubig sa kamay ng Panginoon. Tinitikoy niya ito saan man nais niya. Maaring gamitin ng Diyos ang sinuman.
Si Cyrus ay isang pagano. Ang mga magi ay mga Zoroastrianong pari. Wala sa kanila ang sumamba sa Diyos ng Israel. At gayon paman, tinawag ng Diyos si Cyrus na aking anointed at pinili ang mga magi upang maging isa sa mga unang sumasamba kay Kristo. Ang kanyang mga kasangkapan ay hindi limitado sa mga tao ng pananampalataya. Mahalaga ang katapatan kahit sa pagkabihag. Nanalangin si Daniel patungo sa isang guho ng lungsod sa loob ng 60 taon at hindi huminto. Isinugal ni Esther ang buhay niya para sa kanyang mga tao. Umiyak si Nehemiah pagkatapos ay nagtayo. Ang kanilang halimbawa ay nagsasalita sa sinumang nakaramdaman ng pagiging dayuhan sa isang mundong hindi nagbabahagi ng kanilang mga pagpapahalaga. Maging tapat sa pinaglagay sa iyo ng Diyos. Nagtatrabaho siya kahit hindi mo ito makita. At ang kasaysayan ay hindi random. Ito ay isang kwentong isinasalaysay ng Diyos. Ang pagbabago ng Persya, ang pagbagsak ng Babylonia, ang pagkabihag at pagbabalik, ang pananatili ng Israel, ang kapanganakan ni Jesus. Ang mga ito ay mga kabanata sa isang solong, kahangahangang salaysay ng pagtubos. At kung ang Diyos ay nagtatrabaho sa mga korte ng mga Persyanong hari, 2,500 taon na ang nakakaraan, nagtatrabaho siya ngayon. Sa iyong buhay, sa iyong mga kalagayan, sa mga pangyayaring tila walang kahulugan, walang nasasayang, walang aksidente, lahat ay gumagalaw patungo sa kanyang mga layunin. Kaya sino ang mga Persyano sa Biblia? Sila ay ang hindi inaasahang mga kasangkapan ng buhay na Diyos. Sila ay hinulaan ng mga propeta, inilarawan sa mga pangitain at pinangalanan sa kasulatan bago pa sila umaral. Ang kanilang hari ay tinawag na Mesiyas. Ang kanilang imperyo ay nagpanatili sa mga tao ng Diyos. Ang kanilang mga pari ay lumuhod sa harap ng anak ng Diyos. At ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos na nagpapalipat ng mga imperyo ay parehong Diyos na nakakaalam ng iyong pangalan. Isaiah 45, talata 5, Ako ang Panginoon at walang iba, bukod sa akin ay walang Diyos. Palakasin kita, bagaman hindi mo ako kinikilala, upang mula sa pagsikat ng araw hanggang sa lugar ng paglubog nito, ang mga tao ay makaalam na walang iba kundi ako. Salamat sa inyong panunood. Kung nagpala sa inyo ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong naniniwala na ang Biblia ay isang lumang aklat lamang ng mga patakaran. Ang kwentong ito ay maaaring magbago ng kanilang isip. Mag-iwan ng komento alin ang pinakakahanga-hanga sa inyo, ang hula tungkol kay Cyrus, ang katapangan ni Esther, si Daniel sa hukay ng mga leon, ang mga magi sa sabsaban. Binabasa namin ang bawat komento. At kung nais ninyong magpatuloy, panoorin ang aming video tungkol sa mga Babilonyano, ang imperyong nauna sa Persya, na ang kwento ay mas madilim at mas dramatiko. Ang link ay nasa inyong screen ngayon. Makikita natin sa susunod. Pagpalain kayo ng Diyos.